Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Trending Pinas TV. Ngayon ito na ang hinihintay natin na hula, ang pagbasa ni Madam Bertrudez kay PBBM. Lumabas sa baraha ni Madam na si PBBM ay may matinding sakit na sapitin at magaya siya sa kanyang ama at darating ang araw na iwanan na siya sa mga taong mag-aligid sa kanya ngayon. Hello mga kabertudes, maganda po rin tayo at magandang pogi mga kabertudes. Ito na naman si Madam Berto dahil nakakatunog tayo ng mga bagay-bagay na negatibo na nagkokompa sa aking mga enerhiya na kailangan nating mahulaan or mabasahan ng tarot card si President Bongbong Marcos dahil siya ay merong mga delicate or danger na haharapin o hinaharap sa ating mga naaaurahan sa kanya. Gaya ng sinabi ko sa inyo sa mga nakaraang video ko na meron tayong mga legitable tarot card na pinapakita at nakikita ninyo dahil doon sa mga nakaraan kong video na mag-iisa at magkakaroon ng hindi magandang kalagayan sa kalusugan talaga si PBBM dahil talagang malapit siya na matulad talaga sa kanyang ama na si former President Marcos Jr. Senior. Ayan. Babasahan natin ngayon si PBBM. So titingnan natin ngayon ang lalabas at makikita natin sa tarot card dahil meron mga nararamdaman akong radar. Radar nitong first quarter, gaya rin na sinabi ko sa nakaraan, sisipain na ang mga tira-tira na mga ahas na wood snake dahil papasok at pumapasok na ang mga fire horse. Kaya alamin ninyo rin kung ano ang mga numerong inyong tinatapakan, kaya mas maigi na meron kayong update palagi sa inyong tarot card reading kay Madam Bertrudez. At mga ka-Bertrudez, huwag po kayong maguluhanan sapagkat napakagulo talaga ng inyong mga pinapanood sa social media at alam ko na na-stress na kayo at naapektuhan kayo sa inyong mga pinapanood. Abang na kayo at palagi kayong nananatiling stress dahil binibitin kayo sa mga pinapakita at pinapalabas sa inyo ng mga sa mga hearing yan, sa mga pagpupulong-pulong lang. So ngayon mga ka-Bertrudez, sa lahat ng mga gustong malaman ng kalagayan ni President Bongbong Marcos, eto na, panoorin nyo. Okay, right now na ang final countdown na makikita nyo kay President Bongbong Marcos. Ayan. Tingnan natin ang tatlong nangingibabaw na enerhiya kay President Bongbong Marcos. Ano kaya ang lagay niya sa mga enerhiya? Titingnan natin mga ka-Bertrudez ang tatlong enerhiya na ipapakita ng tarot card. Ayan. So, si President Bongbong Marcos ay aakuhin lahat ng mga pagsisisi at pagkakaroon ng mga bagay-bagay na siya ang gumawa at siya ang gagawa. Kaya sa lahat ng mga ginagawa niya, siya rin ang kikilos. Kaya lahat ng kinikilos niya ay sa sarili niya. Siya ay mag-iisa. Right? Siya. Mag-iisa siya at papasanin niya lahat ng mga dapat pasanin or pananagutan ang dapat niyang harapin at pagkakaroon ng mga obligasyon. Lahat ng yan ay mangyayari at mangyayari. Dami niyang sinushoulder. Kaya super stress, super selfish siya. Selfish na siya sa sarili niya at maaring pure negative na siya. Magkaroon siya ng maraming pure negative. So, I mean to say, wala na makikitang maganda o tama sa kanya dahil napaka-X. X na siya. Yun ang nakikita ko dito at sinasabi ng tarot card. And next energy, higher energy is Wheel of Fortune. Yung Wheel of Fortune niya, yung gulong ng kapalaran niya. Iikot sa maraming kaso, sa maraming dokumento, files, or pag-aaral, pagsusuri, at saka lahat ng mga responsibilidad at na ipupukol sa kanya or dahil hindi niya maayos, maraming
napalibutan siya ng mga reklamo or paninisi sa kanya ng mga lalo ng mga taong bayan. The more kasi na umiikot ang kanyang Wheel of Fortune, ang iniikutan niya ay puro filing or files, document, whatever. Yan ay mga cases din. No? Kaya yan umiikot. Hinihila na si President Bongbong Marcos sa ilalim. Kaya lahat ng mga nakapaligid sa kanya na lumiligid ng mga sindikato or mga corrupt or whatever na nilinlang din siya, sama-sama na silang mahuhulog sa bangin. Kaya nagkaisa. Kasi alam niyo ang style kasi ni President Bongbong Marcos, ang pagkatao at saka yung kanyang personalidad ay lutang. Bukod sa may bisyo na, lutang pa. Kaya he is awake and he is lutang. 'Di ba? Kaya lutang talaga. So, I mean to say, magkakaroon ng change object. Ang susunod na enerhiya niya na nakatataas dito ay yung tinatawag natin, I don't know, kasi meron siyang haharaping malaking pagsubok kasama ang kanyang mga pamilya. Maaari silang maglakbay o pumunta sa ibang lugar or ibang bansa, whatever, kasi napapalibutan na sila ng mga kind of bumabakod sa kanila, babakuran na sila. Kaya kailangan nila makawala or makalagpas or tatawid ng dagat. Ibig sabihin, pagsubok, tatawirin nila yung mga pagsubok nila. At para malampasan nila yung mga hinaharap nilang problema, sila ay maglalakbay. Kaya magkakaroon ng mga change object o palipat-lipat na lugar. Kaya abangan niyo yan mga kabartudes dahil itong tatlong enerhiya na to ay lahat ay mapupunta kay President Bongbong Marcos. Mag-iisa at puro cases, puro filings, and then trouble or tinatawag change subject na tatawid o aalis sila. Mag-anak. Yan. So, yan. Pwedeng lumayo o kailangan nilang lumayo. No? Kaya patindi ng patindi ang magiging kalagayan at kalusugan ni President Bongbong Marcos sa kanyang mga haharapin at kalagayan sa ngayon dahil marami na talagang nakikita sa kanyang ex. Atin to, no? Itong pitong card ni President Bongbong Marcos ay merong mga pagtatapos ng laban. Kaya siya ay maaaring iwanan ng mga kasamahan niya o isa-isang mawawala o babaligtad na ang mga kasamahan niya or yung mga sangkot sa mga nasasangkot. Kaya sangkot-sangkotan na yan kasi marami na talagang mabubuking, marami nang malalaman. So, this is the Emperor. Ito pa rin. Habang kakaroon ng kaguluhan at hindi magandang kaguluhan din sa iba't ibang bansa, ang isang pinaka-powerful na matanda, ang mas makapangyarihan at mas mahusay sa pagpapagana ng mga sistema para sa lakas at husay sa pakipaglaban, maring ito ay ma-involve sa ating kaguluhan sa Pilipinas. Kaya mag-ingat po mga kabartudes, sabihan nyo naman yung mga kaanak, kaibigan, kakilala, mga relatives nyo dito sa Pilipinas na mag-ingat sapagkat trouble na yung mga nangyayari, no? Okay, marami ngayon na mauubos ang oras, mauubos ang time sa mga bagay-bagay na hindi napapagana ang justice system natin, no? Kaya marami diyan na mayroong mga nagta-traffic enforcer sa mga investigasyon at marami rin mga tao na nananabik sa resulta. Kaya watch elder kayo dahil marami ngayon din mga magta-travel, no? Maraming nawiwindang, maraming stress, kaya gusto nila mag-travel at saka gusto rin nila na magkaroon ng kayusan. Now, si President Bongbong Marcos ay may involved sa isang matandang hari or tinatawag natin na matandang malakas na namumuno ng bansa ang maaaring ma-involve siya or maaaring ma-involve tong matanda na to sa kanya. And now, issue yan. Then, dito naman sa
sa nawiwindang na ang mga tao dahil nawiwindang na rin si President Bongbong Marcos dahil kakailanganin niya na ng mga tagapagtanggol, dahil siya ay may mission, mission niya ay naging konsumisyon dahil binago niya ang kanyang direction and position. Dahil diyan nagbabalak si President Bongbong Marcos to travel. Alright? Kaya para naman din sa mga taong connected or yung mga nakapalibot sa kanya na mga na-issue ngayon ay puro trouble, kakaroon ng mga trouble, ibig sabihin takas dito, takas doon, nakahanap na sila ng kanya-kanyang lungga dahil si President BP Sara ay hindi na nila matatalo pa. And next, nahihirapan na si President Bongbong Marcos sa kanyang pakikipagdealing dahil nagkakaroon siya ng mga wrong transact doon sa mga tao na nakikipag-deal siya. Pagdating ng panahon at araw na lang ang iniintay or panahon na talagang super affected na si President Bongbong Marcos Jr. Alright? Next, isang babae ang hindi mo nyo makakausap na maaaring hindi rin makita or hindi maging issue. Pero ito ay hinahanap ng tama. Ito ay ang asawa ni President Bongbong Marcos, si Lisa. Kaya siya ay merong pinagkakabala na dapat harapin. So, nakakakilabot ang mga mangyayari sa family Marcos dahil sa mga blood control anomaly, dahil sa mga anomalyang mga nangyayari sa kanila at sangkot sila sa mga issue at pananagutan at sila ang masisisi talaga ng taong bayan. Right? And next card is Kabiguan. Kung matatandaan nyo, ito nakuha na ni President Bongbong Marcos sa mga nakaraan kong card. Dahil dito, masyado nang lumalalim ang sugat ng taong bayan at ang puso rin ni President Bongbong Marcos ay maaaring ma-heart attack sa mga nangyayari o sa mga mangyayari. Maragi nang masakit ang puso ni President Bongbong Marcos dahil ang dami ng kabiguan niya na nararamdaman. Pag sinabi nito na ganito ang itsura ng puso niya is negative, parang sinasaksak na siya unti-unti. Unti-unti na siyang marami nang sumasaksak sa kanya, sa puso niya, sa karamdaman, whatever affected kanyang health. Ayan. And next, maaaring matuluyang talikuran or mag-resign talaga si President Bongbong Marcos. Ayan ang maganda na inaabangan ng lahat. Dahil dito ay hindi man niya gustong talikuran, pero mapipilitan siyang talikuran, iwanan at babaan ang pwesto niya bilang president. Dahil maaari nang mag-overtake or mag-take over si President BP Sara Duterte. Dahil dito, siya ay magkakaroon ng pagtalikod sa kanyang posisyon o sa pagiging president. Yun lang nakikita ko, pero may laman yan, kayo nang balang mag-isip. Dahil dito, sinasabi naman dito na nakikita ko ang 100% ng pagtalikod ni President Bongbong Marcos sa Malacanang or pagbaba or pagpalit na ng bagong presidente. Anyway, this is the tarot card reading for President Bongbong Marcos. Kaya alam nyo na doon din patungo dahil napapalibutan siya ng mga taong sindikato at gahaman sa pera or mga bagay-bagay na talagang kanilang pinapasa. Alam nyo yun, kahit obvious na mali na pinipilit pa rin nila, hindi nila manhid na sila sa kanilang pinapakita or manhid na sila, bulag na sila. Wala nang laman ng mindset nila kundi pera, corruption, or yung mga tinatawag natin na pagtatanggol-tanggol. Kaya, syempre, si Tanggol ay lalabas na naman para ipagtanggol
ang mga dapat ipagtanggol. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga kabartudes ko. And now, ngayon punta tayo ngayon sa 5 question na maaari nyong maitanong. Ayan. Ano ba ang lagay ni President Bongbong Marcos at now? Diba? Na-miss nyo ako? I miss you all. Alam ko na miss nyo ako. Ayan, maganda pa rin tayo at magandang pogi mga kabartudes. Happy lang, good vibes lang, for akit swerte. Always tayo panalo, always tayo tagumpay. Salamat sa inyong mga tiwala, paniniwala at buong pangunawa sapagkat kung anong pinaniniwalaan nyo, siyang mararanasan nyo. And I thank you. Kung ayaw nyo makinig, bahala kayong manginig. It's not my problem anymore. It's yours, not ours. Alright. Okay, first question. Panitingin, no? Ganda ba ako? Salamat. Thank you so much. God bless mga kabartudes. Ayan. Tingnan natin ang first question kay President Bongbong Marcos. Look at me now and look at the card. First, ano na ang lagay ni President Bongbong Marcos ngayon? Very delicate danger. Lala, nakakatakot to ha. Kasi nadidemonyo na at demonyo na yung parang nagkocontrol, susundo na sa kanya or mga tatlo sila. Mag-asawa, and then ito. Lagi itong lumalabas sa kanila, no? Sila pa rin to. Kaya kayo nang bahalang mag-isip. Ito ay binibigay ko sa inyo. This is the devil. No? Ayan ang lagay ni President Bongbong Marcos. No, nasa aura siya ng mga devil. No? Ayan. Ayan ang bahalang mag-isip. Ha? Kaya ang kalagayan niya ngayon ay maapektuhan dahil sa kontrolado siya ng mga negatibo at kademonyohan. Whatever. Okay, next question. Nakakakilabo to. Mag-asawa, tapos kinokontrol mo. Tatlo lang sila dito. Tatlo lang yung pinaka negative na sapian ng devil. Tatlong demonyo. Whatever. Ay, nakakaloka. Very, very danger na or caution na yung kalagayan ni President Bongbong Marcos. Kaya ingat hanggat makakapag-ingat at patnubay sa iyo ang iyong mga tiwala at paniniwala at katatagan mo sa iyong mga ginagawa mo. At watch and learn mga kabartudes dahil marami ng balakid, sigabal at saka panganib kay President Bongbong Marcos. Kaya mag-ingat po mga loyalty at supporters ni PBBM dahil kapag nangyari yan, parang nangyari na rin sa inyo. Alright? Next. Totoo ba, tignan natin na lang ang kalusugan ni President Bongbong Marcos. Number of hate, pero pabalik-balik lang yung karamdaman niya. At ang kalusugan niya ay maaari na siyang mapagod. Or 50-50. Alright? Yan yung kalusugan niya, nasa 50-50 siya, di maganda yung kalusugan, at lalong-lalo na yung kanyang mindset. Next card. Tingnan naman natin ang nasa isip ni President Bongbong Marcos o ano ang takbo sa kanyang mindset now. Yan, King of Wands. Ang nasa isip niya ay isang lalaking nakaupo sa trono. Diyan siya nangungonsumisyon, diyan siya nakakapag-isip at bibigay sa kanya ng stress, isang lalaki na nakaupo sa trono. Ayan yung lahat ng iniisip niya, kontrolin or gawin ang lahat ng magagawa sa mga tao niya na nakaupo sa trono. Alright. Next card is kamusta naman ang
haharaping pagsubok ni President Bongbong Marcos? Okay, number of 5. Magkakaroon ng arrangement, ayan, ng mga pagsubok niya ay magkakaroon na ng kaliwanagan at pagtigil ng mundo ni President Bongbong Marcos. Titigil ang kanyang mundo at magkakaroon ng arrangement, magkakaroon ng pagsasaayos at paghahanda at pagkakaroon ng panibagong haharapin or arrangement ng lifestyle niya. Yan. Next question is, maraming nagtatanong dito. Mayroon nagtatanong kung legit ba ang impeachment ni President Bongbong Marcos. So, tingnan natin kung legit nga ba. Actually, yung impeachment, 50-50 kasi naghahanap ng paliwanagan. Pero yung nakikita ko sa pagiging presidente ni President Bongbong Marcos, hindi niya talaga matatapos ang kanyang termino. Dahil ngayon pa lang, first quarter, masyado na umiinit at sumisiklab, hindi lang sa pangtao, pangkapaligiran o pangkalikasan, maraming kaguluhan at sapin-sapin na. Ngunit ang posisyon ni President Bongbong Marcos ay mahalin tulad talaga sa kanyang tatay at maaaring maging ganun din siya sa kanyang tatay na hindi mapalibing sa bayani, sa libingan ng bayani, ika nga, diba? Tapos nakikita rito yung sakit niya, nakikita rin yung depression at kahinaan na niya at parang sabihin natin na siya ay konti na lang mahuhulog na sa bangin.